Isipin mong paggising mo isang umaga, bigla mong mapagtanto na iba pala ang katotohanan sa inaakala mo. May mga kakaibang liwanag na bigla na lang sumusulpot, mahiwagang ugong, at mga signal mula sa kalawakan na tila walang lohikal na paliwanag. At kahit ang mga siyentipiko, napapakamot na lang sa ulo. Sa video na ito, susubukan nating silipin ang mga totoong pangyayaring tila mga glitch sa Matrix. Hindi ito mga alamat o kwentong katang-isip dahil lahat ng ito ay dokumentado at misteryo pa rin hanggang ngayon sa mundo ng science at kalikasan. Kaya naman bago natin simulan ang mga pangyayaring tila naging glitch sa Matrix, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Project HES. Noong 1970s, isang classified na eksperimento ng militar sa UK na tinawag na Project HES ay nagdokumento ng ilang kakaibang insidente kung saan bigla na lang nawawala ang mga sundalo sa loob ng mga secure at selyadong silid. Makaraan ng ilang minuto, bumabalik sila sa eksaktong lokasyon kung saan sila nawala at walang alaala kung anong nangyari at kadalasan ay nahihilo at naguguluhan. Ayon sa mga memo na na-declassify makalipas ang ilang dekada, tinawag nila itong brief temporal dislocations o panandaliang pagkalimot ng oras at binalaan ang mga kasundaluhan tungkol sa epekto ng ilang radio frequencies. Walang opisyal na paliwanag na ibinahagi sa publiko at tahimik ulit na ibinaon sa limot ang mga files. Number 9, the discrepancies at CERN Large Hadron Collider. Noong unang bahagi ng 2000, habang isinasagawa ang high-energy collision sa Large Hadron Collider ng CERN, napansin ng mga siyentipiko ang kakaibang bagay. Ang mga atomic clock na nagmomonitor sa paligid ay nagpakita ng napakaliit ngunit nasusukat na pagkakaiba sa oras. Ang mga orasan na malapit sa collider ay bahagyang umaatras o nauuna ng ilang fractions ng microsecond kumpara sa mga mas malayo. Hindi ito dapat nangyayari at ang ganitong time dilation ay nangangailangan ng sobrang bigat ng gravity o bilis. May mga nagsabi na posibleng ito ay miniature time slips na dulot ng energy distortions at baka raw ebidensya ng quantum glitches. Hindi sinabi ng CERN na may sira ang realidad, pero agad nilang nirecalibrate lahat ng monitoring systems. Number 8, the town that vanished from Google Earth. Noong 2013, may kakaibang napansin ang mga user sa Reddit at Google Earth forums. Isang maliit na bayan sa Germany ang maayos na nakikita sa Google Earth, pero kinabukasan, bigla na lang itong nawala. Pag zoom in mo sa coordinates, puro berdeng lupa lang ang makikita at wala na ang mga gusali. Nandoon pa rin ang lokasyon, pero burado ang satellite imagery. Makaraan ang 24 hours, muling lumitaw ang buong bayan na parang walang nangyari. Walang anumang pahayag mula sa Google at wala ring public record na may nangyaring maintenance o update noon. Software glitch lang ba? O may saglit na iglap kung saan mismo ang realidad ang nagbug? Number 7, the black hole sun phenomenon. Noong may solar eclipse sa Zambia noong 2022, may nakuhang hindi maipaliwanag ang mga astronomer at amateur photographers. At ito ay isang itim na tuldok na tila nakalutang sa mismong gitna ng araw sa loob ng eksaktong 2.3 seconds. Hindi ito bahagi ng buwan. Hindi ito sunspot. Isa lang itong tila butas, isang void sa kalangitan. May mga larawan na nagpapatunay dito, pero ang mga live video feed mula sa parehong lugar ay wala man lang bakas ng ganong pangyayari. Maging ang satellite logs ng ESA at NASA ay nagtala ng biglaang pagbagsak ng liwanag na para bang may sumipsip ng radiation mula sa araw. May mga tumawag dito bilang data void, habang ang iba naman ay nagtatanong kung may nasulyapan ba tayong bagay na hindi talaga natin dapat makita. Number 6, the lake that drained overnight. Noong 2007, isang kakaibang pangyayari ang muling naitala sa Lost Lake ng Oregon. Ang buong lawa kasi ay literal na nawala sa loob lamang ng 48 hours. Pero hindi ito unang beses dahil tuwing ilang taon nangyayari talaga ito. Pero ang tanong lang, saan nga ba napupunta ang napakaraming tubig? Natuklasan ng mga geologist na may malaking butas sa ilalim ng lawa na pinaniniwala ang isang lava tube o butas na naiwan ng sinaunang bulkan. Pero kahit may paliwanag, may kulang pa rin. Ayon sa GPS mapping, mas marami ang nawawalang tubig kumpara sa kapasidad ng lava tube. At ang mas nakakagulat pa ay hindi man lang nagbabaha sa paligid. Basta na lang naglalaho ang lawa na parang may sumisipsip sa ilalim ng lupa. Maging ang mga siyentipiko ay umaamin na hanggang ngayon ay wala pa silang kumpletong paliwanag sa kakaibang misteryong ito. Number 5, the Tunguska Event. Noong 1908, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa kagubatan ng Siberia. Umabot sa mahigit 800 square miles ang nawasak
at ito ay isang lawak na mas malaki pa sa buong lungsod ng London. Ang shockwave ay sapat para magpatumba ng mga tao kahit daan-daang milya ang layo. Pero nang dumating ang mga investigador sa pinangyarihan, ay wala silang nakitang crater. Walang meteorite at wala ni isang piraso ng ebidensya kung ano ang sumabog. Ang tanging iniwan nito ay mga punong kahoy na nagsipagyuko palayo sa isang sentrong punto. At ang iba sa kanila ay parang sinunog mula sa loob. Mahigit isang siglo na ang lumipas, pero wala pa ring tiyak na sagot. Kometa ba ito? Isang mini black hole o isang bulsa ng antimatter? Ano man yon, ito pa rin ang isa sa pinakamalakas at pinaka-hindi maipaliwanag na pangyayari sa kasaysayan ng mundo. Number 4, ang Marfa Lights. Sa kalagitnaan ng gabi sa disyerto malapit sa Marfa, Texas, paulit-ulit na naguulat ang mga lokal at turista ng mga kakaibang ilaw na parang mga bolang umiilaw na sumasayaw sa ibabaw ng lupa, tinatawag itong Marfa Lights. Karaniwan, kasing laki ng basketball ang mga ilaw at marami itong kulay at wala silang pinagmulan at bigla na lang silang lumilitaw. Ayon sa mga nakakita, kaya nitong magsanib-sanib, maghati-hati, na natiling nakalutang o kaya ay biglang maglaho papalayo sa disyerto. Ang mas nakakakilabot pa ay sa loob ng isang taon, madalang lang silang magpakita at mga ilang gabi lang sa buong taon at walang pattern kung kailan. Unang naitala ang sightings noong 1883 at mula noon, dumami ang mga kwento at nasasabi ng mga multo raw ng mga manlalakbay na Kastila o kaya ay kuta ng mga alien. May mga siyentipikong nagtangkang magpaliwanag at sinabing baka raw ito ay mga headlight ng sasakyan na nagre-reflect dahil sa mainit na hangin o isang optical illusion na tinatawag na Fata Morgana. May mga estudyante pang nagvideo ng mga headlight at nakakuha ng parehong glow. Pero kahit anong teorya, may mga gabing wala kang makikitang kahit ano at tapos bigla na lang sumasabog ang langit sa mga misteryosong ilaw. Hanggang ngayon, inaamin ng mga eksperto na wala pa ring nakakaalam kung ano talaga ang Marfa Lights. Isa pa rin itong nakakasilaw na bug sa realidad at isang glitch sa highway papunta sa di mabatid na mundo. Number 3, the Moon's Magnetic Mystery. Madalas nating ituring ang buwan bilang isang patay na planeta, tahimik, malamig at wala ng buhay. Pero isang misteryo ang nagpapahiwatig na may itinatago pa itong sikreto. Ayon sa mga datos mula sa mga spacecraft na umiikot sa buwan, may malalakas na magnetic field na nakakulong sa ilang bahagi ng lunar rocks, lalo na sa far side ng buwan. Pero teka lang, paano mangyayari ito? Ang buwan ay wala ng global magnetic field at matagal nang wala ring aktibong core tulad ng sa Earth. Totoo na may natirang magnetism pa mula noong ito ay tunaw pa sa loob, pero hindi raw dapat ganito kalakas at lalo na sa far side. Ayon sa isang pag-aaral mula sa MIT, posibleng dulot ito ng isang napakalaking asteroid impact, bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Ang impact daw ay nagpadala ng shockwave at plasma na siyang nagmagnetize ng mga bato sa iba't ibang parte ng buwan. Bagamat makatotohanan ang teoryang iyon, malaki pa rin ang bahagi ng magnetic map ng buwan na nananatiling hindi maipaliwanag. Parang may nilalarong cosmic shell game ang buwan, at ito ay isang tagong katangian na hindi natin basta nakikita pero naroon. Hanggat wala tayong bagong samples na mauuwi pabalik sa Earth, mananatiling misteryo ito. Number 2, the Diego Garcia disappearance. Noong March 2014, biglang naglaho ang Malaysia Airlines Flight MH370 na may sakay na 239 katao at alam na ng buong mundo ang bahaging iyon ng kwento. Pero may isang alternatibong teorya na hindi masyadong napag-uusapan at ito ay ang posibleng koneksyon nito sa isang lihim na base militar ng Amerika sa Diego Garcia, isang napakalayong isla sa Indian Ocean. Ayon sa ilang datos, matapos mawala sa radar ang eroplano, lumihis ito ng direksyon at lumipad pa ng ilang oras at sa ikalawang pagkawala nito, malapit na ito sa Diego Garcia. Lalong lumalim ang misteryo ng isang tech worker mula sa US na si Philip Wood ang di umano'y nakapagpadala ng mensahe gamit ang kanyang cellphone pagkatapos ng insidente. Ayon sa post na lumabas online, hawak daw siya sa Diego Garcia. Ang metadata raw ng larawan ay tumuturo sa lugar na iyon. Marami ang nagsabing peke ito at isang hoax. Pero marami rin ang nabigla sa posibilidad. Walang opisyal na sagot at hindi rin inamin ng US na may alam sila. Pero eto ang glitch. Paanong ang isang commercial flight ay biglang nawawala sa modernong radar at nakapagpadala pa ng data sa gitna ng isang militarized zone? Totoo man o hindi ang metadata, ang istorya ay nagbukas ng bintana papunta sa madilim na bahagi ng ating mundo, kung saan sabay-sabay na pumalya ang teknolohiya, katotohanan at panahon. Number 1, the time slip of Ralph Montrose. Noong 1970s, isang lalaking nagngangalang Derek Smith ang naglalakad malapit sa abandonadong RAF Montrose Airfield sa Scotland
nang bigla siyang makakita ng tanawing tila mula sa ibang panahon. Ayon sa kanya, may lumitaw na lumang eroplano, isang World War I biplane, na papalapit sa runway at dahan-dahang lumapag. Pero habang sumasayad ang mga gulong nito sa lupa, unti-unti raw itong naglaho na parang natunaw sa hangin. Dahil sa sobrang linaw ng nakita, nag-imbestiga si Smith at nalaman niyang may isang piloto, si Lieutenant Desmond Arthur, na namatay sa isang crash sa parehong lugar noong 1913. Pero hindi lang ito ang kaso at hindi ito isang isolated incident. Sa paglipas ng mga taon, marami pang bumisita sa RAF Montrose ang nagulat ng kaparehong karanasan, isang multong eroplano na paikot-ikot sa himpapawid, tunog ng makina mula sa kawalan, at minsan pa nga ay may mga apparition ng mga lumang piloto na tila naglalakad pa rin sa lumang airfield. May ilang nagsasabing ito raw ay time slip, isang lokal na distortion kung saan muling nauulit ang mga sandali ng nakaraan sa kasalukuyan. Hindi ito tulad ng karaniwang multo sa mga kwento. Mismong mga historiador at Air Force personnel na ang nagsiyasat sa mga ulat at kinumpirma nila ang matagal ng reputasyon ng lugar. Kalaunan, pinaligiran na ng bakod ang ilang bahagi ng airfield. Trauma ba ito ng nakaraan na naiwan sa lupa? O may mas misteryoso pa bang nangyayari? Ang RAF Montrose ay naging isang totoong glitch sa totoong mundo, isang lugar kung saan hindi sinusunod ng panahon ang mga batas nito. At iyan ang kabuuan ng ating listahan ngayong araw. Maraming salamat sa panunood at pagsama sa amin sa paglalakbay sa mga pinakakaibang sulok ng realidad.